Hola a todos, me llamo Badong nuevamente y aquí estoy para compartir dos ejemplos de las preguntas en la entrevista en español. So, nandito ako para mag-share na naman ng two of the questions na tinatanong sa Spanish interview. Now, masasabi ko that these questions may break or make your application. So first is, pag tinatanong kayo if, for example, do you think that your Spanish ability is enough or sufficient for you to be able to handle Spanish calls or Spanish concerns? In Spanish, tinatanong siya, like ako, pag nagtanong ako, ¿crees que o tú piensas que tu habilidad de hablar el idioma ya está bastante o suficiente para manejar las llamadas o las preocupaciones de español o para tomar las llamadas de español? So, ang gustong marinig dito ng interviewer is answer it with confidence. Hindi nyo pwedeng sabihin na no or maybe I can. Ang sasabihin nyo is definitely yes, I can. Pero hindi naman yung to the point na nagyayabang kayo or boastful yung dating. Yung ano lang, may tiwala lang sa sarili na yes, I believe, creo que sí, mi habilidad de hablar el idioma ya está bastante o suficiente para manejar las llamadas de español o para manejar las preocupaciones de español porque he estudiado el idioma y la experiencia que tengo en como centro de las llamadas, yung mga ganon. Again, hindi siya mayabang ang dating, pero with confidence. Okay? Wala na pumapasok sa isip ko kung paano ko siya sagutin, pero yun. Ang structure is, sasabihin nyo na yes, I can, definitely I can, na walang yabang, and then susuportahan nyo kung bakit you can. Okay? Na halimbawa, oo, kaya ko because, ayun nga, yung sinabi ko kanina, so balikan nyo na lang. Kasi parang, I don't wanna go into specifics kasi again, I don't wanna go into details kasi again, you have a different way. Kasi kung sasabihin ko siya, pwedeng nyo siyang paano ba? I-memorize yung sagot or I don't know kung memorize kung tamang term. Pero, ang sinasabi ko, yung structure ng answer nyo. So, never ever answer na maybe or I'm not sure kung kaya ko, ganon. Kasi ang susunod na question sa'yo is, pwedeng mauna to or pwedeng mauna yung susunod na question. Ang susunod kasi, ang tinatanong ko kasi next is, if you rate your Spanish ability 1 to 10, where are you at in speaking the language or your ability in speaking the language or understanding the language? So, si califica tu español 1 a 10, ¿dónde está tu habilidad de hablar el idioma? Something like that. Ang advice ko dito sa inyo is, never ever mag-rate sa sarili ninyo ng 5 or 6. Kasi pag sasabihin yung 5 or 6, ako na interviewer, iisipin ko, that's too mababa. Para, kumbaga, sinagot nyo ng with confidence yung unang question, tapos, nung narate nyo yung sarili nyo is 5 or 6, ang baba bigay mo ng 7.5 or 8 para hindi masyadong sasabihin na ang yabang naman ito, ganyan or what. Pero well, ako naman pag may nagsabi na 9, hindi ko naman sasabing mayabang, of course. Pero what I mean is, kung halimbawa hindi pa talaga kayo sobrang tiwala sa Spanish ninyo, pwede nyo sabihin 7.5 or 8. Pero kung talagang confident naman kayo na kaya nyo naman, you can give 9 and then just support it. 9 kasi there's always a room for improvement or I'm still studying and hindi naman perfect yung Spanish ko, so I can say 9. And definitely I can converse, kaya ko makipag-usap in Spanish, like you know what I mean? Yung iba kasi I have an experience kasi na in-interview ko, either kasi tinatanong ko, if you rate yourself 1 to 10 in Spanish, your Spanish ability 1 to 10, parang paano mo i-rate yung sarili mo? Magre-rate sila ng 5. So parang for me, ang next question ko is,
do you think your ability in Spanish is enough for you to handle Spanish calls or manage Spanish concerns? Tapos sasabihin nila na, yes, of course, kasi ganito, ganyan. So, it's contradicting. Alam mo yun? Tapos meron din naman iba na, pag tinatanong mo, do you think you can manage Spanish calls or Spanish concerns? With confidence na sasabihin, yes, I can because I have an experience, yada, 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 yada. Pero pag tinanong mo naman na rate yourself 1 to 10, ang error rate nila is 5 and 10. It's contradicting. So, dapat, ano yun, magja-jive yung answer mo. So, ¿crees que tu habilidad de hablar el idioma está bastante o suficiente para manejar las preocupaciones de español? Sí. And then next question is, ¿se califica tu español 1 a 10? ¿Dónde está tu habilidad de hablar el idioma? Sabihin mo 7.5 or 8. Califico mi habilidad de 8 porque whatever your reason is, whatever your defense sa 8 na yon, ganun siya. And then, may susunod pa na question yan. Entonces, kasi pag sinasabi sa akin na 5, ang pina-follow up ko agad, halimbawa pag tinanong ko, rate yourself 1 to 10, pag sinabing 5, ang follow up question ko agad is, entonces, quiere decir que no mereces el puesto que estás aplicando, no? Like, so are you saying that you do not deserve the position that you're applying for as bilingual? Kasi you rated yourself as 5. Alam mo yun, pwede din dun sa tanong na yung ability mo in Spanish, yung ability mo in Spanish is enough for you to manage Spanish calls. Pwede ding follow-up question nun is, so are you telling me that you do not deserve the job that you're applying for? Pag nagkamali ka ng sagot, pag sinabi mo na, I think I can, or maybe I can, I'm not sure, something like that. Kasi yun nga, may in-interview ko before, and then tinanong ko na, if you rate your Spanish ability 1 to 10, how will you rate yourself? Sabi niya, 5. So ang follow-up question ko, does that mean that your Spanish ability is not yet enough to manage Spanish concerns or to manage Spanish calls? Ang sabi niya is, I'm not sure, maybe. So, pagdating niya naman daw sa there is a training, yada yada. Pero guys, tandaan niyo lagi na when you are applying, ang objective nyo is makapasok kayo sa company is because you are equipped. Hindi kayo papasok sa company, hindi kayo papasok sa isang project para doon matrain ang Spanish nyo. Papasok kayo sa company because iti-train kayo, i-undergo kayo ng training sa process, hindi sa language. Kaya pag sa interview, I do not suggest na sasabihin nyo na yes, kaya ko kasi meron namang training, iti-train naman ako, Ang training kasi, again, hindi sa language. Training yon about sa process, kung ano ang gagawin nyo doon sa project na pagtatrabahuan mo. So, do not give an impression to the interviewer na, yes, tatanggapin mo ako, papasok ako, is because there is training. Doon mahahasa ko yung Spanish ko. Yes, given yon mahahasa yung Spanish nyo. But first, focus tayo sa idea na, kaya ako papasok, kaya nyo ako i-hire because kaya ko, i-train nyo ako sa process and I can do the rest sa language. Ganun siya. Okay? So again, pag in-interview kayo, pag tinanong kayo if you can do the job or if your ability is adequate or enough or sufficient para sa trabaho na ibibigay sa inyo, say yes with confidence. Pero hindi yung sobrang yabang naman. So ang follow-up question doon, bantayan nyo lagi yung follow-up question na dapat ang answer nyo ay mag-same or mag-support dun sa unang answer nyo. Yun lang naman, sana may nakuha kayong idea or kung medyo magulo yung pagka-explain ko, let me know para mas ma-scrutinize or para mas ma-simplify natin at para mas maibigay ko yung mas klarong explanation. Okay? Entonces, muchas gracias por su tiempo a todos y se cuidan muchos. Se cuidan muchos. Y hasta luego.